Hi guys, pinili namin na dumaan sa Manuot papunta ng Lanaban. Doon sa Sangang Daan, may mababasa papuntang Jean Paul, may mababasa naman papunta ng Lanaban Elementary School. Dire-diretso kami. Dinidiscourage kami na magtuloy dahil hindi daw kaya ng sasakyan namin. Pero naniniwala ako, baka merong tumulong sa amin para pumunta doon sa mga nasunugan na katutubo. Yun nga, narating namin yung rancho ng aking kapitbahay na si Ginoong Virgilio Cruz. Napakaganda ng lugar. At saka yung mga tao niya, napakababait. Medyo talagang pinilit na ihatid kami. Nakakatuwa nga lang yung kalsada, tal roller coaster. Merong napaka-imposible ng daanan pero nadadaanan pa rin dahil master itong pinakapiloto ng trailer. Kung mahina ang loob mo, hindi ka nasasakay. Pero tiwala ka lang. Tiwala ka lang sa may hawak ng manibela at makakarating din. So kahit paano dito sa area na ito may tubig-tubig pa. Pero doon sa looban talagang tuyot na. Well, na-reminis ko, nagbalik alaala sa akin nung ako'y bukal yung mga classroom na yon na una naming naitayo, na i-file ko yung resolution na magtayo ng elementary school dyan, at ang LGU at si Sir Manny Padilla ginawa yon. Kaya yung mga katutubo, yun ang dahilan bakit sila bumaba dito sa mas patag na lugar, dahil sa edukasyon ng kanilang mga anak. Nakita ko may mga bagong tayo ng mga bahay na yari sa Kugon dahil pakiwari ko lumikas na sila dito ng mabilisan. Akala ko nga hihinto na kami dito pero hindi pa rin pala, dahil pupuntahan namin yung ground zero kung saan nangyari yung sunog. So ito yung mga typical Mangyan houses. Para sa kanila yan ang best. Lahat ng kanilang mga gamit nandiyan dyan, ano. Pero talagang sa pagluluto makikita mo naman hindi naman gasol. Syempre nahirap ang buhay, yung traditional na lutuan. So dito po sila sa mas malapit ng school at tatawid kami sa kabila. Medyo may military camp at medyo mahigpit. Wala namang problema doon. Sinalubong agad kami at kinuhaan kami ng ID para makilala. Maaari may problema rin sa peace and order, kaya sila ay talagang nagbabantay. Pero napaka magalang nila. Maraming salamat sa peacekeeping force at nagbabantay sa ating mga kapatid na katutubo. So pinadiretso na kami. Ninanamnam ko pa rin yung pagsakay kasama ng aking mga volunteers. Kahit paano, kung ano man itong nadala ko, makakatulong ito. Mga supot ng bigas, tsaka meron ding panggawa ng sopas. Gustuhin ko man na tumagal-tagal, pero aabutan kami ng dilim. Kaya sila na ang magluluto. Kompleto naman ang ricados niya. So salamat sa mga batang ito na napakasisipag, Family Cruz, sa mga tauhan ninyo. May mga gate kasi daanan ng baka yan, sinasara, binubuksan, depende sa arrival ng mga baka. Masaya itong ilang mga kasama ko dahil ngayon lang nakasakay ng trailer. Pero nung nakita na nila, tumambad na sa kanila yung mga nasunog na babahay ng mangyan, ay iba ang pakiramdam, awa. At the same time, pag-asa na sana makatayong muli ang mga katutubo ng mga bahay nila. May style yung pag-ahon namin. Ako tumatayo na lang ako para yung weight ko mapunta sa harapan. Effective naman. Halatang bumigat na ako. Yung pahuli-huli si Kim, ay bahala ka dyan. Mahuli ka kasi bumaba natakot, no? Pero nakakaabot naman. Pero may mga instances na sumakay na lang siya doon sa motor na nakasunod sa amin. Napakaganda po ng paligid at noong mga unang panahon, napakaraming acacia dito at napakaganda po ang ilog na ito.
ito ang isa sa mga best kept secret namin nila Michael Ross. Ito yung masarap naming puntahan. Kasi makakaraan ka dito kung dadaan ka ng Gutad, yung ilog, pero kailangan 4x4 ang sasakyan mo kasi mababalaho ka o hindi mo kakayanin sa ilog. Pwede ka rin naman dumaan sa Limlim. Bahagi ito ng Limlim pero parang Manuot. Yan na po, nakita na ho namin yung mga area o ground zero. Mula dun sa ibaba, yung sinasabi nila, inilipad ng hangin. Sa tuktok ng mga puno, bumaba yung mga apoy. Nadilaan ng mga bahay na sa lakas daw po ng tinatawag na apoy, kahit yung lumipad na manok, hagip. Napatayo ako, tinitignan ko ang range. May mga natirang bahay, pero talagang doble ingat dahil ang peak po ng tuyot itong March pa. February pala ito na ang kinasapitan. Kombinasyon kasi Hindi lamang pagkawala ng tubig sa ilog ang nagiging sanhi o problema o epekto ng El Nino. Ang isa sa pinaka-worst ay ang masunog ang isang komunidad, katulad ng komunidad ng Lanaban dito po sa Manuot, Rizal. At traktora nila nasunog at ang kanilang pinakamamahal na kapilya nasunog din. Ayon kay Kagawad Toto Batitya, yung hangin inikot, in-spread out ang apoy na wala nang magawa buong maghapon ng mga katutubo. Nasunog na wala silang kalaban-laban dahil sa sobrang init at lakas ng hangin dito sa kanilang lugar. Buti na lang ang mga bata na idala nila kasama nila nung wala sila. Kung traumatic pa rin talaga para sa kanila. Ayaw na nga muna nilang bumalik dito kasi baka maulit kasi tuyo pa rin ang lahat. So sa ilog na lamang sila halos tumitira pero napakalamig doon. Pero determinado po sila na dito po muling manirahan. Ito daw pinakang worst na tuyot na naranasan nila. Ramdam sa balat ang init. Matagal na po sila sa area. Kaya yung sinasabi kong El Nino, hindi lamang sa pagkawala ng tubig, kung hindi sa epekto sa buhay ng mga mamamayan natin, lalong-lalo na ng mga katutubo. Kaya kung maaari, kung meron po tayong maibibigay, siguro ibalot-balot na po natin anything. Mga pakong nandiyan lang naman po sa bahay ninyo, ibalot po natin. Yero, ice na yero, mas magandang bago, pero kung may mga pinaglumaan kayong yero, malaking bagay po yan. Pakinggan po muna natin si Chairman. Ano mangyari din sa amin? Meron ng sunog kami. balita ko, kachi-chairman mo lang, kababago mo lang, may problema na agad, no? May dumating na ba ng mga ayuda, pagkain? Meron na. Sa ano? Ano ang hiling ninyo sana na dumating sa inyo, mga panggawa ng bahay? Magawa ng bahay. Pako. Biro. Albiro at mga galon. Galon, kaldero. Ipapaabot natin yan sa lahat. So sa ngayon, ang mga bata na trauma ba? Yung sobrang natakot, nalungkot? Nalungkot din. Sobra, no? Ngayon, gabi, walang mga bahay. Paano ang tulog ng mga kapatid natin na katutubo? Saan natutulog? Naggawa sila ng bahay na para nang hindi maabukan. Dahon. Kasi pag umaga, malamig pa rin. Ha? Kahit na ganito kainit pag umaga, sobrang lamig pa rin. Baka magkasakit ang mga bata. Yun nga eh. Pero tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Tuloy pa rin. Chairman, pakilala ka uli sa mga tagapakinig natin. Ang pangalan mo? Ako po si Erning Yamay. Erning, ang panawagan mo para sa mga gustong tumulong sa pamayanan ng Lanaban. Ako po ay nakikiusap sa mga opisina at tulungan niyo kami. Nasunugan ang aming pamayanan. Salamat, Chairman. Okay.
galon ng tubig, timba, kaldero, unan, banig, damit, at pagkain. Kung ano man po yung inaiisip ninyong pwedeng ilagay sa bahay, i-appreciate po ng mga katutubo yan. Maaari nyo pong dalihin o kontakin ang Barangay Lanab or pwede din sa inyong lingkod. Salamat po.